Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil nagpapatuloy po ang ating gawain at sa ating pagsisimula ay ating pong awitan at papurihan ang ating Diyos sa buhay, ating pong gamitin ang ating boses at ang ating mga kamay sa pagpupuri sa Kanya. Magpakailanman, ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang pilihan ko, o Diyos magpakailanman, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lang.
Lord. Maraming salamat po sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal at sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niyo po sa amin. Lord, thank you po dahil kami po malayang nakakapagpuri po sa inyo, Panginoon. Thank you po, Lord, dahil nagpapatuloy po ang aming mga gawain, bagamat ganito po ang nangyayari, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Mapagpalang hapon po mga kapatid ko sa pananampalataya. Kumusta na ho kayo? Salamat sa Panginoon dahil Miyerkules na naman, panahon na naman ng ating pulong panalangin. Bagamat tayo magkakahiwalay, pero salamat sa Panginoon dahil tayo ho ay nagkakaisa sa gawain ito ng panalangin. At salamat nga po, Panginoon, dahil tayo ay naka-MGCQ na. Bagamat ganoon ang kalagayan natin sa ating komunidad, pero hindi pa rin pwedeng lumabas ang edad 20 pababa at ang 60 pataas. So pasensya ho sa mga senior at sa mga kabataan. Kami muna. Kaya salamat po sa Panginoon at alam ko na tayo ay bilang mga anak ng Diyos ay mga sumusunod sa mga patakaran ng pamahalaan tungkol sa COVID na kung saan ay kailangan natin bilang mga mananampalataya ay tayo yung unang-unang susunod. Tama ho ba? Kaya dyan muna kayo at dito naman ako. Ngayong hapon ho, mulit bago tayo manalangin o dumulog sa Panginoon, tayo muna ay magkakaroon ng ilang sandali na pag-aaral ng kanyang mga salita. Anong pag-uusapan ho natin? Yung sulat ho ni Haring David sa awit 103 verse 1 to 22. Hindi ko na ho babasahin dahil medyo mahaba. Pero gusto kong bigyan ho ng konting background na ang salmong ito ni David ay naghahayag ng papulit pasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. At ang salmong ito ni Haring David ay nagsimula sa pagsasabi niya sa verse 1, kung mapapansin niyo doon, nang purihin mo o kaluluwa ko ang Diyos ay papurihan. At nagtapos, sa aking kaluluwa si Yahweh ay papurihan sa verse 22. Sa salmong ito ho, binabanggit ni David ang mga dahilan kung bakit niya kailangan niyang purihin ang Panginoon at kung bakit kailangan din nating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Ngayong hapon po, pag-aralan ho natin yung halimbawa ni Haring David na sumulat ng awit na ito na si David ay maraming naging problema at hirap. Pero, ngunit namuhay siya na laging may pagpupuri at pasalamat sa Diyos. Anuman ang kanyang naging kalagayan, nandun lagi yung pasasalamat niya. Hindi maganda o maganda, nandun yung pagpupuri at pasasalamat ni David sa Panginoon. Ito ho yung topic na pag-uusapan ho natin. Ang buhay na puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Nakapanalangin na ba kayo na wala kayong hiningi? Kundi ang ginawa ninyo ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya. Ito man ay marahil ay hindi maganda, pinasalamat. Lord, salamat sa problema. At kung maganda, lalo nagpapasalamat. Nagawa nyo na ho ba yun? Nagpasalamat na hindi kayo humingi sa Panginoon ng anuman. Walang hinihingi. Kundi ang pinasalamatan ay mga bagay na biyaya, yung mga hindi maganda sa ating buhay, pero pinasalamatan pa rin natin. Ang buhay na puno ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Yan ho yung pag-uusapan ho natin. Ang buod ho ay ito. Sa pagpupuri sa Panginoon, dapat nating isaisip ang dalawang bagay. Kung sino tayo at kung sino siya, ang Diyos. Kung ganito ang lagi nating isipin, aapaw ang ating puso sa pagpupuri at pagpasalamat sa Diyos anuman ang ating kalagayan. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa langit, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa oras na ito. Sinasamba ang dakila mong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil Miyerkules na naman. Bagamat kami po, Panginoon, ay magkakalayo,
bilang magkapatid sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero kami po, Panginoon, ay nagkakaisa sa pulong panalangin na kung saan ito po ay nakasanayan na po namin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Samahan niyo kami, Panginoon, at bago kami manalangin, dumulog sa inyo ng mga concern po namin na dapat namin paabot sa inyo, kami po muna ay mag-aaral ng inyong mga salita. At nawa, ang mga salita po na mahayag sa aming kalagitnaan ay pagpapaalala ito sa amin para lalo kami magtiwala, lumalim ang pananampalataya at lagi po namin kayong pasalamatan anuman ang aming kalagayan. Samahan niyo kami at bigyan niyo nga po, Panginoon, ako ng karunungan sa pangunguna o pagbabahagi ng inyong mga salita. At ang inyong pong banal na Espiritu ang kikilos sa bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang buhay na puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Tanungin mo nga, kapatid, sa inyong mga tahanan, ang iyong katabi, kung sino may kasama mo. Tanungin mo na, lagi ka bang nagrereklamo o lagi kang masaya? Lagi ka bang nagrereklamo o lagi kang masaya? At ano ang dahilan ng iyong pagrereklamo o ang dahilan ng pagiging masaya mo? Lalo na sa panahong ito na maraming trials o pagsubok tayong naranasan. Mga kapatid, tayo po lahat ay nakakaranas sa mga problema sa araw-araw. Pero kung matututo tayong magpuri at magpasalamat lagi sa Diyos, maaari tayong laging maging masaya. Ano man yung naranasan natin ng mga pagsubok sa buhay sa araw-araw. At ngayong hapon po, ano yung aral kaya na matututunan natin sa buhay ni Haring David na laging nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon? Unang puntos, purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Verse 1 to 5, ganito po ang sinasabi. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo siya sa tuwina, ang banal na pangalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, o anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarilit ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad sa agila ang taglay kong kalakasan. Purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sino ho yung sinasabihan ni Haring David na magpuri? Sabi sa verse 1, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa, yung sarili ho niya. Purihin mo kaluluwa ko ang Diyos. Bakit ho niya ginagawa yun? Dahil maliwanag ho sa kanya na dapat lagi niyang pinupuri ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. At dapat alam po natin ang ating ginagawa kapag pinupuri natin ang Panginoon. Minsan, hindi ho yun kusa na tulad ng paghinga. Pero kung palagi natin itong ginagawa, magiging bahagi na ito ng ating pagkatao, yung pagpupuri sa Panginoon. Hindi ito katulad ng paghinga na automatic na kasi buhay ho tayo. Pero kung palagi ho natin ginagawa yung pagpupuri sa Panginoon, makakasanayan lang natin pasalamatan ng Panginoon anuman yung ating kalagayan. At magiging bahagi na ito ng ating pagkatao. Ang ibig pong sabihin, makasanayan na natin ang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ano pa ho yung sinabi ni Haring David na gawin ng kanyang sarili sa verse 2? O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag, kalangit ay parang tulda. Verse 2, maliho pala nabasa ko. Si Yahweh, papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaligtaan, mabuti niyang gawa.
So, yun ho yung binanggit sa verse 2. Kaya, ginagawa ho ni Haring David na pasalamatan ang Panginoon. Bakit ito mahalaga? Kadalasan ho, sa gitna ng pagpapala o kasaganaan ng ating buhay, kapag maayos ang lahat o ang kalagayan, minsan, nakakalimutan ho natin ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Ang Panginoon. Paano naman ho inilarawan ni Haring David ang pagpapalang ibinigay sa kanya ng Diyos? Una, sa espiritual. Sabi ho doon sa verse 3, ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad at anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Spiritual, ang kasalanan ko'y pinatawad na, sabi niya. Pang-spiritual ho yun. Kasi lahat ng kasalanan niya ay napatawad na ng Panginoon. Naalala ko ho yung paralitiko na dala ng 4 na kalalakihan sa chapter 2 ng Marcos, na kung saan ay daming-dami ng mga tao. Ang ginawa, dahil hindi sila makapasok sa loob, binakbak yung bubong. Tapos inihugos yung paralitiko na may karamdaman. Nang makita ng Panginoon, ang ginawa ng 4, doon sa paralitiko na inihugos kung saan siya nandun, ang sabi ng Panginoon, pinatawad ng iyong kasalanan. Bakit yung ginawa ng Panginoong Isus yun? Magpapagumot lang naman Nakita ho ng Panginoon. Kasama yung 4 saka yung paralitiko, yung kanilang pananampalataya. Inunang pagalingin ng Panginoon yung karamdamang espiritual. Sabi ho ni Haring David, sa espiritual, sabi niya, ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad. Sa physical, yung pangalawa, sabi doon, sa verse 3 pa rin, anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Sa verse 4, sa emosyonal, pag-ibig, sa bingit ng kamatayan ako inligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Wow, ganun kadakila yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya maemosyon si Haring David sa talagang inihahayag niya dito yung kung bakit siya nagpupuri at nagpapasalamat lagi sa Panginoon. Siya pinatawad, pinagaling sa pisikal, sa emosyonal, sa pag-ibig niya at habag, sabi doon. Sa pisikal pa rin, sa pisikal pa rin, nakalakasan sa verse 5, sabi niya doon, ang sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Pinahayag ho ni Haring David kung bakit lagi siya nagpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Kumusta ho tayo? Pinapasalamatan ba natin ang Panginoon sa mga biyaya na nagmumula sa atin, nagmumula sa Kanya para sa atin? May mga bagay tayong hindi hinihingi sa Panginoon pero ibinibigay niya. Purihin ang Panginoon. Nagkakaproblema tayo. Purihin ang Panginoon dahil alam natin tutulungan tayo ng Diyos. Mahalaga ito mga kapatid. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin. Sa panahon ito ng pandemic, huwag natin tingnan yung mga problema na baka nakakatakot, pero kung titingnan natin yung ginagawa ng Diyos, araw-araw sa atin, kumakain tayo, iniingatan tayo, biyaya ng Panginoon. Kaya dapat lang napapurihan natin ng Panginoon. Pangalawa ho, purihin natin ang Diyos sa Kanyang ginawa sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, dapat na purihin natin ang Diyos dahil siya ay nagmabuti sa atin. Yung pangalawang point ho, purihin natin ang Diyos sa Kanyang ginagawa sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa verse 6 to 18, hindi ko nababasahin lahat. Sa verse 6 ho, sabi diyan, si Yahweh ay humahatol ang gawad ni katarungan, natatamo ng inaapi ang kanilang karapatan. So yun ho, papaano pinagpapala ng Diyos ang Kanyang mga anak? Siya ay matuwid at Kanyang binibigyan ng katarungan ang mga inaapi. Alam niya kung sino yung mga inaapi.
at binibigyan niya ng katarungan. Sa verse 6 nga ho, si Yahweh ang humahatol, ang gawad niya ay katarungan, natatamo ng inaapi ang karapatan, ang kanilang karapatan. Ipinapahayag ni Haring David niya o ang kanyang sarili sa kanyang mga anak. O ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga anak. Siya ay humahatol ng tama. Makatarungan yung hatol ng Panginoon. Sa verse 7, sabi ho doon, mga plano niya at utos kay Moses ibinilin ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang balangkas niya at utos kay Moses ibinilin ang kahangahangan niyang gaway na saksihan ng Israel. Paano natin ipinapahayag? Paano naman ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Siya ay Diyos na mapagmahal, mabait, at mapagpatawad. Amen po ba? Siya ay mapagmahal, mabait, at mapagpatawad. Sa verse 8 to 10, ganito po sinasabi, kay ganda ng kalooban, amen. Mahabagin itong Diyos, amen. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang ganda ho nung sinabi niya, ganun yung Diyos ho natin. Banayad. Kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di tulad ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ganda ho nung binanggit ni Haring David doon tungkol sa Diyos. Mapagmahal, mabait, mapagpatawad. Nakakahiya na yung ating Diyos ay ganun ang katangian. Pero tayo naman, pagka may nakagalit, ay talagang hanggang doon na lang ang galit. Nagmamahal tayo minsan pagka yung mga tao ay mahal din tayo. Pero ang Diyos ho natin ay mapagmahal, mabait at nagpapatawad. Ibig pong sabihin, dapat na mas maging katulad niya tayo sa ating pamumuhay na kasama siya magpakabanal. Sa verse 11 to 13, gumamit ng ilustrasyon ang may akda o si Haring David upang ilarawan ang lawak ng pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Verse 11 to 13, ganito po sinasabi, ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Verse 13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ano ho dapat ang maging tugon natin dito? Ganon ho ang Diyos ho natin. Ganda ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kayang gayon. Hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wow! Ganon ho tayo, kamahal ng Diyos, hindi kayang sukatin. At upang makita ho natin kung gaano kadakila ang Diyos, dapat nating makita na tayo ay mahina at walang halaga. Hindi ho natin kaya. Biyaya ho ng Panginoon. Pero sa kabila ng mga kahinaan ito, minahal ba din tayo ng ating Diyos? Kumusta mga kapatid? Ito yung dapat ginagawa natin. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang ginagawa sa atin ng mga nagtitiwala sa Kanya. Sa verse 17, sabi ho doon, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay, walang hanggan. Sa sino man na sa Kanya ay may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Ang ganda ho ang binanggit ni Haring David. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang ginagawa sa atin na mga nagtitiwala sa Kanya. Pasalamatan natin ng Panginoon sa mga ginagawa niya sa atin sa araw-araw. Tayong mga nagtitiwala sa Kanya. Ganda nga ho nung binanggit pa rin sa sabi niya doon ay, hindi ko lang maalala kung eksaktong
Sabi niya, wala akong nakitang tumanda na naghirap na nagtiwala sa Panginoon. Ibig sabihin, kung nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Ang kailangan lang natin lagi ay magpasalamat sa Panginoon. Purihin natin siya dahil siya ay Diyos ng mga nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo ho, purihin natin ang Diyos kung sino siya. Wow! Purihin natin ang Diyos kung sino siya. Sa verse 20, tama. 19. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya ay sumusunod. Si Yahweh nga ay papurihan ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin niyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat mga dakong naghahari ang may kapal. Mga kapatid, katulad ni Haring David, purihin natin ang Diyos, hindi lamang sa Kanyang ginagawa, kundi dahil kung sino siya. Siya ang Diyos na buhay, manlilikha, mapagmahal at mapagpatawad. At bakit dapat nating pinupuri ang Diyos? Dahil siya ang Diyos natin. Lahat ng mayroon tayo, even yung buhay natin ay mula sa Diyos. Wala tayong ipagmamalaki o pwedeng ipagmalaki sa Kanya. At natural para sa atin o sa mga tao na purihin ang Diyos dahil sa Kanyang ginawa. Katulad ng pagpapagaling sa ating karamdaman, spiritual, pisikal, pagtugon niya sa mga pangailangan natin sa araw-araw. Bakit mahalaga para sa atin na purihin ang Diyos? Ang Diyos po ay karapat-dapat nating purihin. Kapag nakikita natin yung kabundukan, karagatan, di ba nakakamangha? Sino may likha noon? Ang Diyos. Sino dapat pupuri sa Panginoon talaga? Sino mauna? Tayo na mga pinili niya. Kasama tayo lahat doon, mga pinili. Di ba ang sabi ng John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ng Panginoon. Panginoon Jesus, ako ang pumili at humilang sa inyo upang kayo humayo at mamunga. Sa kalagayan natin ngayon, mga kapatid, nagagawa ba nating purihin ang Panginoon sa kabila ng lahat na ito? Pinupuri ba natin ang Panginoon dahil binibigyan tayo ng pagkain? Kahit hindi yung pagkain noon, marahil na yung iba ay hindi na sanay sa panahon ito na mas masarap, parang mas masarap noon. Ngayon, napakalimitado dahil hindi ka makapunta sa palengke. Purihin natin ang Diyos dahil kumakain tayo. Purihin natin ang Diyos dahil siyang nag-iingat sa atin. Tulad ng binanggit ni Haring David, ganito rin binanggit niya noong una. Purihin mo o kaluluwa ko. Sa verse 22, purihin ninyo siya, kayong lahat ng nilalang, lahat ng mga dakong naghahari, ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Hinihimok tayo ng salmong ito na purihin ang Diyos, katulad ni Haring David. Sabi niya, o aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Pasalamatan. Ang Diyos po natin ay karapat-dapat nating purihin. Tandaan po natin, mga kapatid, binabago ng pagpupuri sa Diyos
kung tayo magpupuri sa Diyos, ang ating mga pananaw sa buhay. Amen po ba? Binabago o pagka tayo nagpupuri sa Panginoon, binabago niya yung ating mga pananaw sa buhay. Sa halip po na bigyan ng pansin ang ating mga problema, ating mga alalahanin, ating pong alalahanin ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Again po, sino dapat magpuri sa Panginoon? Tayo ho. Tayong kanyang mga nilikha. Tayong pinili niya. Katulad ho ni Haring David, na punong-puno siya ng pagpupuri sa kabila ng naranasan siyang paghihirap. Pero binalik niya sa Panginoon, pagpupuri at pasalamat. Tanong po, pwede bang tanungin natin ating mga sarili, isa ba ako na lagi nagpupuri sa Diyos? Tanungin niyo yung sarili ninyo. Isa ba ako o ikaw na lagi nagpupuri sa Panginoon? Namumuhay ba ako o tayo na may pagpupuri at pasalamat sa Panginoon? Parang hindi pwedeng hindi magpapasalamat sa Panginoon. Paano naman tayo matututong mamuhay ng pagpupuri at pasalamat sa Diyos? Sa araw-araw. Ito po yung suggestion ko. Kasama po ako. Mag-isip tayo ng mga bagay na maaari mong sabihin o nating sabihin sa Panginoon. Para bang, Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan dahil. Mag-isip po tayo. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan dahil sa buhay na mayroon ako, sa mga biyaya, dahil sa problema, sa lahat na. No, dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. At salamat sa mga paalalang ito, mga kapatid. Sana sa kabila ng naranasan natin ito, patuloy natin pasalamatan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi na tayo iiwan. Pangako niya yan. Ang Diyos ho natin ay hindi natin katulad na pabago-bago na mga desisyon. Ang oo sa Kanya ay oo at ang hindi ay hindi. Purihin natin ang Diyos. Huwag ho natin kaligtaan, katulad ho ni Haring David, na pinapasalamatan at pinupuri ang Diyos. Salamat po at magandang hapon. Sana patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at patuloy tayong magdalanginan, patuloy nating maranasan yung lubos na kagalakan sa bawat araw. Dahil ang bawat araw, mga kapatid, ay regalo yan ng Diyos para sa atin. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon. Salamat po sa inyong lingkod na Haring David na punong-puno ng pagpupuri at pasalamat sa inyo. At ito naman talaga yung dapat na ginagawa ng mga nagtitiwala sa inyo. Kami po, Panginoon, ay paalalahanan. Nawa, Panginoon, patuloy namin kayong pasalamatan sa napakaraming biyaya. Hindi po namin kayang bilangin ang mga biyaya ninyo sa araw-araw. Salamat po sa paalalang ito. Nawa patuloy kaming tumatag sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa inyo na lagi naming ilagay ang aming sarili na piliin lagi ang gawin ng inyong kalooban. At dalangin ko rin po, Panginoon, nawa makabalik na po kami sa normal para kami po ay magkita-kita, patuloy na magkalakasan. Marahil ang ilan sa amin na makapatiran ay nanghihina na dahil sa kalagayan ito. Yung iba po ay nawalan ng hanap buhay, Panginoon. Nawa, patuloy pa rin piliin na magtiwala sa inyo ng bawat sa amin, maging aming mga kapatid, nakakaranas ngayon ng kahirapan sa buhay. At nawa, Panginoon, sa mga paalalang ito, ay patuloy kaming magpakalalim sa pananampalataya, magpakalalim sa pagtitiwala, Panginoon, sa inyo. At ang maging sentro nga po ng aming mga buhay ay kayo. Dahil kayo ang Diyos na mapagmahal, mapagkalinga, mapagpala, mapagbiyaya, Panginoon. At kayo, O Diyos, ang tumutugon sa lahat ng aming pangailangan at tumutugon sa aming mga pananalangin, Panginoon. Pagpapalaan niyo po ang aming mga kapatid sa pananampalataya.
Pagpapalain mo sila, Panginoon, saan man sila nandun ngayon. At iingatan, Panginoon, at ilalayo sa anumang hindi magandang pangyari. Bagkos, kayo po, O Diyos, ang patuloy na pagkatiwalaan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya salamat po ng maraming. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri. Pasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid at magandang hapon sa inyo. Tayo po ay dadako ngayon sa panalangin. God bless you all po.